Ay, the Chief Executive Officer's Office. Katatapos lang ni Knives sa board meeting nang lumapit sa kanya ang sekretary na si Liam. Mr. Dawson, Kenneth Lalaine called earlier and asked if you were busy. Knives laughed to himself. Couldn't that woman really wait for their annulment? Nang makaupo sa swivel chair, niluwagan ni Knives ang kanyang necktie dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya ng mga oras na iyon. Recently, the Adler family invested in a biotechnology company that manufactures and distributes drugs, pagbabalita pa ni Liam. Nang marinig iyon ay otomatikong nagdilim ang paningin ni Knives. Send someone to scout to see what they are doing. Okay, Mr. Dawson, sagot ni Liam saka mabilis na tumalikod at lumabas ng kwarto. Dahil biglang nararamdaman ni Knives ang stress, kumuha siya ng sigarilyo sa kanyang drawer at nagsindi. After that, he stood up and approached the floor to ceiling glass window of his office, where the city of Manila was clearly visible. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit bigla-biglang nagbago ang kanyang isip. Before, he just wanted to keep Lalaine for fun. But gradually, it developed into a desire to keep tight control over her, not allowing her any chance to gulf. Hindi rin niya namalayang nagiging malambot na ang kanyang puso pagdating sa babae at nakipagkompromiso pa siya rito ng paulit-ulit. Knives' face turned grim at the thought. He shouldn't have let himself go along with everything she wanted. He shouldn't have. Makalipas ang ilang sandali, muling bumalik si Liam sa kanyang opisina na humahangos. Mr. Dawson, tumawag ang directress ng Debonair at sinabing hindi raw niya makontak si Ms. Lalaine. I called her too but no one answered. Kay Ms. Divine na directress ng Debonair palaging nakakuha ng balita si Liam tungkol kay Ms. Lalaine. Minsan pa nga siyang pinag-isipan ito na may gusto siya kay Ms. Lalaine. Kaya nang hindi nito makontak si Lalaine, ay sa kanya ito tumawag para magtanong. Knives' jaw clenched automatically upon hearing that news. Hurry up, find out what happened to her, he quickly ordered. Isang malamig na tubig ang bumuhos kay Lalaine kaya naman nagising siya. Kahit bahagyang nanlalabo ang mga mata, inikot niya ang paningin sa kabuuhan ng lugar kung nasaan siya naroroon. Mistulang abandonadong warehouse ang kinaroroonan niya. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali habang ang bibig niya nilagyan ng matibay na duct tape habang nakasalampak siya sa malalig na semento. Maya-maya pa ay isang babaeng nakasuot ng pulang halter dress ang sumulpot sa kanyang harapan. At halos lumuwa ang mga mata ni Lalaine nang makilala kung sino ito. Si Lila. Bagaman maganda ang postura nito, ang bibig naman nito ay namumula at namamaga. Mayroon din itong halos at pasa sa paligid ng mga mata na animoy binugbog ito. Umiskwat si Lila sa kanyang harapan at walang sabi-sabing sinampal siya nito ng ubod ng lakas. Bitch! Kasalanan mo tong lahat, hiyaw nito sa kanyang harapan habang nanlilisik ang mga mata. Matapos ang huling insidente sa opisina ni Knives Dawson, tinanggal ang Mendoza Construction sa project na pinamumunuan ng Dawson Group at dahil doon, nagpuyo sa galit ang ama ni Lila. Gusto sanang humingi ng tulong ni Lila sa daddy ni Knives na si Uncle Kennedy dahil close ang kanilang mga pamilya, pero hindi niya alam na magiging ganoon kalupit si Knives sa kanya. Inutusan ni Knives na ipadala sa kanyang daddy at kay Uncle Kennedy ang video niya kung saan gumagawa siya ng intimate moment sa iba't ibang mga lalaki noong nag-aaral pa siya sa abroad. Sa galit ng daddy ni Lila ay binugbog siya nito at pagkatapos ay pinalaya sa kanilang pamamahay. Itinakwil din siya nito bilang miyembro ng pamilya at ang sinuportahan ng daddy niya ay ang illegitimate son nito para mag-manage ng kanilang kumpanya. Lila wanted to ask Knives' daddy for help but the old man himself avoided her. And now she's useless outcast in the family. Nang maisip ang mga kamalasang nangyari sa kanyang buhay, lalong nanlisik at naging mapanganib ang anyo ni Lila ng mga sandaling iyon. I will make you feel 10 times or 100 times the pain felt. Hindi naman maunawaan ni Lalaine ang nangyayari. At dahil nakatakip ng duct tape ang kanyang bibig kaya ang tanging nagawa lang niya ay magpumiglas. Takot na takot siya sa nakikitang anyo ng babae pero wala siyang magawa ng mga oras na iyon. Marahas na hinila ni Lila ang dalawa braso ni Lalaine na nakatali sa kanyang harapan. Ang makinis at malambot nitong balat ay lalong napaalab sa galit nararamdaman ni Lila sa kaharap. Bitch! Did you use this body to seduce Knives?
Desperadong umiling si Lalain bilang sagot. Bagaman natatakot siya ng mga sandaling iyon, nag-iisip naman si Lalain ng paraan kung paano matatakasan ang bruhang babae. Your hands are beautiful. What if, wait, ani Lila na huminto. Umangat ang gilid ng kanyang labi ay ngumisi. Can you draw a design if I cut this out? Saad ni Lila na tila nasisiraan na. Ang mga salitang iyon ay nagpatigas kay Lalain sa kinaupuan. Butil-butil ang malamig na pawis sa kanyang noo dahil sa takot at pangamba sa maaaring mangyari. Banayad na dumiretso ng tayo si Lila at ang maganda at mapula niyang labi ay umarko. Ang mga salitang binitiwan nito ay parabang nakalalaso na dura ng ahas at nakamamatay. Beat that mother putcher up. Durugin niyo ang mga daliri niya at siguruhin niyo na wala kayong ititira maski isa, pasigaw na utos ni Lila sa mga tauhan niyang naroon. Matapos magsalita, nagsilapitan ang mga tauhan nito na pawang namumula ang mga mata at amoy alak. Ang iba ay nakangisi at nanlilisik ang mga mata na parabang doon lang sila nakakita ng babaeng napakaganda, napakaputi, at napakabango na tulad ng isang manika. Para sa kanila, kahit walang kabayaran ay handa silang gawin ang napakagandang trabaho na iyon. Puno ng matinding takot ang mga mata at dibdib ni Lalain habang nakatingin sa mga kalalakihang iyon. Alam niya kung ano ang balak ng mga ito sa kanya, subalit wala siyang magawa kundi magpumiglas at umiyak na lang. Nang sumunod na segundo, sinunggaban na siya ng mga ito at sinimulan ng tanggalin at pagpupunitin ang suot niyang pantalon. Umalis ka diyan, ako muna. Anong ikaw? Ako muna ang mauuna sa kanya. Mga gago kayo. Sino ba ang leader dito? Ako, di ba? Kaya ako muna ang unang titikim sa kanya. Tila mga asong hayok sa sariwang laman ang mga kalalakihang iyon na nagpapaligsahan kung sino ang unang gagalaw kay Lalain. Takot na takot siya at nanginginig ang buo niyang katawan habang nagpupumiglas. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas sa tunog sa kanyang bibig. Nasusuka siya sa sari-saring amoy na nalalanghap niya sa mga lalaking nakapalibot sa kanya pero dahil sa duct tape na nakadikit sa bibig ay hindi niya magawa. Ang malakas na tawa ni Lila habang pinapanood ang kawalang hiyaan na gustong gawin ng mga lalaking iyon ay nanunuot sa tenga ni Lalain. Did you think you had already won because you lured Knives? You're just a toy that he can call and send away whenever he wants. Uncle Kennedy will never accept you because you're just a lowly employee. You know what? For someone like you with no money, no power, your fate would be 1,000,000 times worse than mine. Nanlalaki ang mga mata ni Lalain dahil sa matinding takot. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang luha habang nakatingin kay Lila. Ayaw niyang mangyari ang mga sinasabi nito. Ayaw niya. Matinding takot at kawalan ng pag-isa ang lumulukob kay Lalain ng mga sandaling iyon. Takot na takot siya. Takot na takot. Hanggang sa isang imahe ang pumasok sa kanyang balintataw. Ang lalaking may malamig na anyo at masamang ugali parati naman siyang inililigtas sa tiyak na kapahamakan. Knives, tulungan mo ako. Kalagitnaan ng komosyon, isang nakabibinging tunog ang umalinggaw sa paligid. Isang itim na Land Rover Defender ang bumangga sa gate ng naturang warehouse dahilan para mawasak ito ng gumuho. Bumukas ang sasakyan at lumabas doon ang isang matangkad at matikas na lalaki at pinagsisipa ang mga kalalakihan na nakapalibot kay Lalain. Bihasa ito sa pagkikipaglaban na animoy nag-aral ito ng martial arts. Nagkagulo ang mga naroon dahil sa bagong dating. Pero sa halip na matakot ay isa-isang sinugod ng mga ito si Knives. Maingat at eksperto ang pagkilos ni Knives dahil bawat sila at suntok nito ay talagang tumatama sa mukha at katawan ng mga kalalakihan. Maya-maya pa ilimang nakaitim na mga bodyguards ang pumasok at tinulungan si Knives sa mga ito dahilan magkaroon ng pagkakataon ang lalaki na daluhan si Lalain. Lalain, pagtawag ni Knives nang makita niyang kaawa-awa ang itsura ng babae habang nakasalampak sa semento. Mabilis niyang dinaluhan si Lalain at tinanggal ang busal nito sa bibig, gayon din tali nito sa kamay at paa. Mabilis niyang pinasadahan ng tingin ang babae at habang ginagawa niya iyon ay lalong nagpupuyos ang kanyang dibdib sa galit dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito. Matapos ang ilang minuto sa pagkakagulo, tuluyan ng sumuko ang mga tauhan ni Lila sa mga bodyguards na kasama ni Knives na pawang mga armado. Nakadapa ang mga ito sa sahig at nakatali ang mga kamay. Ang nanlalabong mga mata ni Lalain,
dahil sa mga luha ay napatingin sa mukha ng lalaking tila anghel na nahulog sa langit at tinulungan siya. Otomatikong nanginig ang kanyang katawan at ang luha sanhi ng matindi takot at panik ay biglang bumuhos habang nasa bisig siya ni Knives. Kick Knives. Knives T. Nanginginig ang katawan na pagtawag ni Lalain sa lalaki. Mahigpit siyang kumapit sa damit nito dahil natatakot siyang bigla itong mawala sa kanyang paningin. Bigla-bigla, isang kakaibang sakit ang umahon sa puso ni Knives habang nakatingin kaawa-awang mukha ng babae. Si Lila, nakasalukuyang nakadapa rin sa sahig ay supil-supil din ng isa sa kanyang mga bodyguards. Nagpupumiglas siya at hindi pa rin makita ang totoong realidad ng mga sandaling iyon. Pakawalan niyo ako, mga hayop kayo. Di niyo ba ako kilala? Ako ang eldest daughter ng Mendoza family, sigaw pa ni Lalain. Subalit wala ni isa man sa mga tauhan ni Knives ang nakinig sa mga sinabi nito. Hinubad ni Knives ang coat na suot niya at ibinalot sa katawan ni Lalain at pinangko ang babae nang hindi nagsasalita. Mabilis na sumigaw si Lila nang makitang papaalis na si Lalain bit-bit ang malanding babae. Knives, wait. Sabihin mo sa kanilang pakawalan ako. Alam ni Lila na laruan lang ni Knives ang malanding iyon, kaya alam niyang hindi itutuloy ni Knives ang pagtulong sa babae. At kahit na anong mangyari, siya pa rin ang eldest daughter ng Mendoza family. Subalit ni hindi man lang nilingon ni Knives si Lila ng mga oras na iyon, sa halip ay binalingan nito ang kanyang mga bodyguards na kasalukuyang supil-supil ang mga tauhan ni Lila at puno ng otorisasyon na nagsalita. Kung ano ang inutos sa inyo ng babaeng yan, gawin niyo sa kanya. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay dito ngayon. Ang mga salitang iyon ay nagpalaho sa kaarogantehan ni Lila. Tinakasan ng kulay ang kanyang mukha at nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Knives. No. It's impossible. Knives would never treat him like this. Never. Kick Knives, you must be kidding me, right? Hindi naniniwalang bulalas ni Lila. Tell them to let me go please, T. Nakikiusap pang wika niya. Ngunit nanatiling walang ekspresyon ang gwapong mukha ni Knives habang nakatingin sa babae. Dahilan para manginig si Lila sa matinding takot. Hanggang sa nakita niyang pinakawalan ng mga bodyguards ni Knives ang mga lalaking halang ang bituka na kinuha niya. Tumingin ang mga ito sa kanya nang may pagnanasa sa mga mata. No. Don't touch me. Putya, sigaw ni Lila nang isa-isa siyang lapitan ng mga lalaking iyon at hawakan. Knives, please. Don't do this to me, nagmamakaawang bulalas ni Lila habang gumagapang palayo sa mga lalaking nakapalibot sa kanya na tila baasong gutom. Matapos niyon ay isang matinis na sigaw at malakas na pag-iyak ang maririnig sa paligid. Naikuyong ni Lalain ang kanyang kamao na halos bumaon na ang kanyang kuko sa palad niya. Nanginginig siya ng sobra dahil sa takot. Iyon sana ang kahihinatnan niya kung hindi dumating si Knives para tulungan siya. Samantala, hindi na muling lumingon pa si Knives sa direksyon ni Lila, sa halip ay pinagmasdan niya si Lalain na nanginginig sa takot. Her red eyes were streaked with tears. Her cheek bore a mark of palm that he thought was caused by Lila's slap. Kinarga niya sa kanyang mga bisig si Lalain na kahit yakap-yakap na niya ay wala pa ring tigil sa panginginig ng katawan. Knives pulled the coat he had wrapped around her and covered her face, calming her down. After that, he continued walking out of the warehouse and quickly put Lalain in his car. Don't be afraid, masuyong na wika ni Knives kay Lalain. I'm here, I won't leave you, G. Nang maisara ang pinto ng kotse ay naging tahimik ang paligid. Si Lalain na tahimik at nakayupyop sa dibdib ni Knives ng mga sandaling iyon ay kalmado na. Nasa ganoong posisyon lang si Lalain ng matagal na oras hanggang sa naramdaman niyang huminto na ang sasakyan. Sa Dawson residence dinala ni Knives si Lalain. Maingat ngunit mabilis niyang kinarga si Lalain, papasok sa loob ng elevator, at maya-maya pa nga ay narating na nila ang suite. Idiniretso ni Knives si Lalain sa banyo upang linisan, subalit nang tutulungan niya sana itong hubarin ang damit nito at mabilis na umiwas ang babae. Marumi ang damit mo. Di mo ba hubarin para labhan, marahang tanong ni Knives. Kaya ko na ang sarili ko, tugon naman ni Lalain na hawak ng mahigpit ang suot na damit. Sumulpot si Knives sa babae bago nagsalita, okay, kung iyan ang gusto mo. Matapos sabihin iyon ay lumabas na si Knives sa banyo. Kumuha siya ng sigarilyo sa drawer at nagsindi sa kadumiretso sa balcony.
Naisip niyang marahil kung nahuli siya ng dating, hindi niya lubos maisip kung ano ang pwedeng mangyari kay Lalain sa kamay ng mga hayop na iyon. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Knaves, hanggang sa umabot na ng kalahating oras, ay wala pa rin siyang naririnig na pagkilos mula sa loob ng banyo. Tumayo si Knaves at lumapit sa banyo, pero binalot siya ng kaba nang marinig na napakatahimik ng loob. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto at nakahinga siya ng maluwang nang makita si Lalain. Ngunit lihim siyang napabuntong, hininga nang makitang nakatingin lang ito sa kawalan, yakap-yakap ang tuhod habang nasa bathtub at hubot-hubad. Bagaman hindi nagtagumpay ang mga hayop na iyon sa balak na masama, masyadong maselan ang balat ni Lalain, kaya nag-iwan iyon ng mga pulang marka sa lieg at braso niyo. Hindi may paliwanag ni Knaves kung bakit may munting kirot sa kanyang dibdib ang makita itong ganoon. Kaya hindi niya napigilan ang sariling lapitan ito at hawakan sa balikat. "I'll help you wash yourself. Huwag ka nang umangal," marahan niyang saad dito. After cleaning Lalain, he picked her up and carried her to the bed. But when he let her go, she trembled with fear again. "Are you still scared?" tanong niya. Mangiyak-ngiyak namang tumayo si Lalain sa kaharap. Paanong hindi siya matatakot? Hanggang sa mga oras na iyon at nasa isip pa rin niya ang trauma na nangyari kanina. Ni ayaw niyang pumikit dahil nakikita niya sa kanyang balintataw ang mukha ng mga lalaking iyon. Upon hearing that, Knaves immediately grabbed the clothes he had asked Liam to buy earlier. He sat on the bed and helped Lalain get dressed. "Come on, sumama ka sakin. Tutulungan kitang matanggal ang takot mo," masuyong wika ni Knaves sa kamarahang pinisil ang baba nito. "Come on, sumama ka sakin. Tutulungan kitang matanggal ang takot mo," masuyong wika ni Knaves at saka binuhat si Lalain palabas sa kwarto. "Don't be afraid. Leave everything to me," dagdag pa nito habang palabas sa kanilang suite. Tila bata namang nakayupyop si Lalain sa matipunong dibdib ng lalaki, at ang init na nagmumula sa katawan nito ay nagdulot sa kanya kagaanan. Malinaw pa sa kanyang balintataw ang pagsagip ni Knaves sa kanya kanina. Mistulan itong anghel na bumaba sa lupa para tulungan siya sa mga demonyo. Mabilis na umalis ang isang itim na jeep sa parking lot ng building na minamaneho ni Knaves. Si Lalain ay nakaupo sa tabi nito, sa passenger seat at nakabalot ng manipis na kumot. "Kung inaantok ka, umidlip ka muna," ani Knaves kay Lalain ang sulyapan niya ito na nakayupyop sa kanyang tabi. Hindi naman makatulog si Lalain ng mga sandaling iyon kahit gustuhin niya. Sa tuwing pumipikit kasi siya ay nakikita niya sa kanyang isip ang nakakatrauma na sinapit niya kanina lang. Bagaman madilim dahil gabi na iyon, bahagya namang nabibistahan ni Lalain ang lugar kung saan sila dumaraan ng lalaki. Mistulang nasa gilid ng bundok ang kanilang dinaraanan na may kurbang kalsada. Sa loob ng durasyon ng biyahe, hindi man lang nakatulog si Lalain. Nakamulat lang ang kanyang mga mata at tila ba kailalim ng iniisip. Nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa pinakatutok. Pinindot ni Knaves ang buton at otomatikong umurong ang car seat na kinaupuan ni Lalain at naging maluwang ang espasyo. Ang sumunod naman ay ang bubong ng kotse ang dahan-dahang bumubukas dahil para bumulaga kay Lalain ang napakagandang kalangitan na puno ng nagkikislapang mga bituin. Kanina pa iniisip ni Lalain kung anong balak ni Knaves habang lulan sila ng sasakyan at ngayon naroon na sila ay bahagyang kumalma ang kanyang isipan. Nang sumunod na segundo, marahan siyang hinila ni Knaves papalapit sa mga bisig nito, ngunit nanginig ang kanyang katawan at sinubukang pumiksi. "Calm down. Wala akong gagawin sa'yo. Tumingin ka lang sa kalangitan," marahang wika ni Knaves ay hinapit ang babae sa baywang. Ramdam naman ni Knaves na nawala ang panginginig ng katawan nito at saka nahiga sa kanyang balikat. "You'll see a lot of stars in this position, T." Wika ni Knaves habang nakatingala sa magandang kalangitan. Napagtanto naman ni Lalain na totoo ang sinasabi ng lalaki nang muli siyang tumingala sa langit. Mahirap makakita ng bituin sa kalangitan ng syudad, kaya naman ang makatunghay ng tila ba Milky Way ng mga sandaling iyon ay nagpagaan sa kanyang dibdib at nagpabuti ng kanyang pakiramdam. Kinalma siya ni Knaves sa pamamagitan ng kamay nito at saka dahan-dahan dumidiin sa kanyang balikat habang unti-unti silang bumababa. Dahil doon, naging mainit at hindi komportable ang katawan ni Lalain ng mga oras na iyon. Pinigilan ni Lalain ang kamay nito saka nag-iinit ang pisngi na nagtanong. "Anong gagawin mo?
Pumihit si Knives paharap sa babae, at kahit madilim, kitang-kita niya pagkahiya na rumihistro sa mukha nito. "What do you think?" tanong ni Knives. Nag-init ang punong tenga nila Lain dahil sa narinig. "Hindi ba sabi mo wala kang ibang gagawin?" Naglakbay ang kamay ni Knives sa katawan nila Lain, ay marahang pinisil ang balingkinitang baywang nito. "Kung wala kang gagawin, makakatulog ka ba ngayong gabi?" Napabulalas naman sila Lain sa isinagot ng lalaki. Pero nasa kotse tayo," hiyang-hiya naturan niya. "Ayaw mo sa kotse?" tanong naman ni Knives na kumibot-kibot ang manipis na labi. "So, where do you want to do it?" Nang makita ang kislap sa mga mata ni Knives na tila ba nagtagumpay na ito sa gustong gawin ay napasimangot sila Lain. "O wala naman akong sinabing gusto ko di. Gusto kong gawin," diretsang saad ni Knives saka tumagilid paharap sa babae at ikinulong ito sa kanyang mga bisig. "Mas komportable at exciting sa loob ng sasakyan, gusto mo bang subukan?" Nanunukso lang wika niya. Nanigas ang katawan nila Lain dahil hindi niya kayang iignora ang nararamdaman ng mga oras na iyon. Wala nang kahit anong takot sa kanyang isipan, pero hindi niya mapigilang makaramdam ng nerbiyos. Hindi na ituloy nila Lain ang gustong sabihin dahil pinigilan ni Knives ang kanyang bibig na magsalita gamit ang hintuturo. "Huwag ka munang tumanggi," anas ni Knives sa kamarahang pinagdaanan ng hintuturo niya ang labi nito. "Let's say it first. If you're not comfortable, let's not do it tea." Bago pa makasagot sila Lain ay yumuko na si Knives at hinalikan ang labi nito, papunta sa punong tenga, sa liig, sa collarbone, pababa sa dibdib. Lahat ay nadaraanan ng mainit niyang labi, walang napag-iiwanan. Naramdaman nila Lain na isa-isang tinatanggal ng lalaki ang kanyang damit habang walang tigil ang labi nito sa pagpapaulan ng halik. Bawat halik ni Knives sa kanyang katawan at napapaliyad siya. At dahil walang mahagilap na kakapitan ay sa matipunong braso nito siya humawak. Dahan-dahang bumababa ang mapusok na labi ni Knives, patungo sa kanyang dibdib, sa tiyan, sa pusod, sa puson. Hanggang sa tila na kuryente sila Lain nang maramdamang dumako ang labi nito sa maselang parte ng kanyang katawan. Napaigtad siya kaya naman napahinto si Knives sa ginagawa. "Baby, are you okay?" tanong ni Knives na ang tinig ay nanggagaling mula sa kanyang ibaba. "Are you comfortable or not?" dagdag pa nito na bahagyang hinihingal. "Oh, wag ka nang magsalita," bulalas nila Lain na nakatakip ng palad ang pulang-pula mukha. Hindi may paliwanag nila Lain kung ano ang nararamdaman niya. Naiilang siya at nahihiya pero sa kabilang banda ay gusto niya ito kung ang ginagawa nito sa kanya. "Okay, di na ako magsasalita," sagot ni Knives sa kamarahang inalalayan ang babae sa baywang nito. Maya-maya pa inaramdaman nila Lain ang marahang pagdiin ng pagkalalaki nito sa kanya. Napakagatlabi sila Lain at napakapit sa braso nito nang muling maramdamang ang hindi maipaliwanag na kiliti at sakit. "Do you want it, baby?" muling anas ni Knives sa punong tenga nila Lain. Pinigilan nila Lain ang sarili na magsalita dahil alam niyang tutuksuhin siya ng lalaki. Kagatlabing siyang nakatingin kay Knives na nasa ibabaw niya at marahang gumagalaw at puno ng pagnanasa ang mga mata. Hanggang sa hindi na napigilan nila Lain ang sarili. Naibulalas niya ang pangalan nito dahil sa hindi maipaliwanag na sensasyong nararamdaman. "Kick Knives. Knives tea." Mahinang halinghing nila Lain. "You want to but don't want to say it." Mapanuksong anas ni Knives sa punong tenga nito. Napangisip pa siya nang maramdamang kumislot ang katawan nito dahil sa kanyang ginawa. Hinalikan ni Knives ang noo nito sa kamarahang nagtanong, "Masakit ba?" Mahinang humikbi sila Lain. Sino ba naman ang kayang magsasalita habang naroon sa nakakahiyang sitwasyon? "If you don't say it, how will I know if you're feeling pain or pleasure?" tanong pa ni Knives habang patuloy ang maingat at marahang pagkilos. Natatakot siyang masaktan ito ng mga sandaling iyon na para bang isang babasaging baso na iniingatan niyang huwag mabasag. "Did you feel it?" muli pang tanong ni Knives saka pinisil ito sa baba. Ibinaling naman nila Lain ang namumulang mukha sa kung saan dahil sa matinding hiya. "Sabi ko, ito na ang huli." Hinihingal namang tugon nila Lain. Everall Estate Apartment. Sa parehong oras, si Elijah ay may dalang box ng dessert habang nagdo-doorbell sa apartment nila Lain, pero walang sumasagot. Ang magandang ngiti ni Elijah kanina lang ay naglaho at napalitan ng malamig na anyo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan sila Lain,
subalit nagtaka siya ng isang segundo lang ay sinagot na agad nito ang tawag. Tawag visit. Natigilan si Elijah nang marinig ang mahinang halinghing na iyon sa kabilang linya na sinabayan pa ng mahinang paghikbi na nagmumula sa kabilang linya. Tawag, masyado kang mabigat. Ayan mas komportable na di. Tawag visit. Natigilan si Elijah nang marinig ang mahinang halinghing na iyon sa kabilang linya na sinabayan pa ng mahinang paghikbi na nagmumula sa kabilang linya. Tawag, masyado kang mabigat. Ayan mas komportable na di. Hindi tanga si Elijah para hindi malaman kung ano ang nangyayari sa kabilang linya. Biglang nagdilim ang kanyang paningin ng mga sandaling iyon. Tila ang maliit na kunehong palihim niyang inaalagaan ay nadungisan na. At mukhang matagal na itong may bahid dungis. Sa kabilang linya, malinaw na naririnig ni Elijah ang magkahalong tunog ng paghinga. Kahit sa pamamagitan lang ng cellphone, maaari pa ring ma-imagine kung gaano kalaswa ang nangyayari doon. Kaagad na pinatay ni Elijah ang tawag at dali-daling nagbalik sa kanyang apartment. But he still heard that soft voice in his mind. Ang kanyang mga mata ay biglang namansahan ng matinding pagnanasa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang zipper ng suot niyang slacks. At pagkatapos ng mahabang sandali, isang mahinang paghingal ang maririnig. Na-maintain ni Elijah ang ganoong posisyon, nakaupo sa sofa habang ang mga binti ay nakabuka. He was thinking of teaching that little rabbit lesson because she was really naughty. Samantala, wala namang kaalam-alam ang dalawa na ang cellphone ay naipit sa pagitan ng car seat dahilan para kusa itong sumagot sa tawag na iyon. Kinabukasan, dahan-dahang iminulat ni Lalain ang kanyang mga mata. Pinasasadahan niya ng tingin ang paligid at sandali siyang natigilan. Ang Dawson residence ay napakapamilyar sa kanya. Biglang nagbalik sa isipan ni Lalain ang mga nangyari noong nagdaang gabi. Bawat segundo na naaalala niya ang eksenang iyon ay sapat na para makaramdam siya ng matinding kahihiyan. Napakainit ng kanyang pisngi at wala nang mas init pa doon. Nag-decide silang huwag na guluhin pa ang isa't isa. Bilang resulta, hindi lang isa kundi maraming beses na mayroong nangyari sa kanila. Naaalala pa rin niya nang dalhin siya nito sa tuktok ng bundok. Kinarga siya nito palabas sa kotse at ihiniga sa malambot na damuhan na sinapinan ng manipis na kumot. Nakababaliw. Nagpapanik na napatayo si Lalain mula sa kama subalit nagulat siya nang biglang hapitin sa baywang ng isang matipunong bisig. Gising ka na, tanong ni Neve sa namamaos na tinig na nagmumula sa kanyang likuran. Sa gulat ni Lalain ay hindi siya nakasagot. Alam ni Knives base sa kilos ng babae na tatakas na naman ito, kaya naman marahan niyang pinisil ang baywang nito at may bahid ng galit na nagsalita, "Do you want to run?" Hindi ko di. Hindi magtuloy-tuloy ni Lalain ang gustong sabihin dahil puno ng pagsisisi ang kanyang nararamdaman. Pinilit naman paharap ni Knives ang babae at kitang-kita niya sa mukha nito ang pagsisisi. Biglang nawalan ang ekspresyon ang kanyang gwapong mukha. Di mo ba matandaan kung ilang beses mo iyon ginawa? Gusto mong tulungan kitang makaalala, malamig na tanong ni Knives. Nakagat ni Lalain ang kanyang pang, ibabang labi sa kamabilis na umiling. Hindi na kailangan. Kailangan ko pang pumasok ng trabaho. Papasok ka ng weekends, nanunuyang tanong ni Knives. Alice didn't know that Debonair has rules that require working weekends. Lihim na nakurot ni Lalain ang kanyang palad dahilan nakalimutan niya ang bagay na iyon. Knives felt annoyed when he saw the woman's face full of regret. He felt like what happened last night was meaningless to her. Sa inis niya ay hinila niya ito sa baywang at idiniin sa kanyang dibdib saka malamig na nagsalita, "Dahil mukhang may energy ka pa para magtrabaho, bakit di tayo mag-isang round pa?" Nagpapanik naman na naitulak ni Lalain palayo ang lalaki. "Ayoko di. You don't have to move," ani Knives na bakas sa mga mata ang determinasyon na matuloy ang balak. Ang kanyang estilo sa labas at loob ng kama ay pareho pa rin, malakas at dominante. Pinigilan lang niya ang sarili kagabi dahil naaawa siya rito dahil takot na takot ito. But this time, he wanted to suppress her stubbornness until she no longer had the courage to injure him. Nagdilim ang paningin ni Knives at hindi na niya napigilan pa ang sarili na halikan ito ng marahas. Mr. Dawson pakiusap. Nabasag ang boses ni Lalain nang mamutawi iyon sa kanyang labi habang nagpupumiglas. Kung wala kang magandang sasabihin, itikom mo iyang bibig mo, may bahid ng galit na wika ni Knives nang pakawalan ang labi niya.
Alam nila Lain na hindi dapat niya ginagalit ang lalaki, lalo sa kapag ganoong maaga at kagigisinang nito, kaya ang tanging gusto lang niya ay makatakas sa lugar na iyon sa madaling panahon. Pipi, pwede bang mag-shower muna, ayos lang ba? Nag-aatubili niyang tanong na namumula ang pisngi na para bang ipinapakita niyang payag siya sa gusto nitong mangyari. Fine. Mabilis siyang binitiwan ni Kneves, kaya naman nakahinga siya ng maluwang at dali-dali tumakbo patungo sa banyo. Ngunit bago pa maitapak nila Lain ang mga paa sa tiles, ay naramdaman niyang may humila sa kanya at naglanding siya sa mga mainit na yakap nito. Napapiksi sila Lain at nandidilat ang mga mata na nakatingin sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Kinakabahan niyang tanong. Marahang umulos ang balakang ni Kneves sa malisyosong paraan saka nakalulokong umisi. Sabay na tayong mag-shower. Simula sa banyo hanggang sa kama, nagtalik ang dalawa ng paulit-ulit. Kagabi ay nag-aalinlangan si Kneves na gawin ang bagay na iyon dahil gusto niyang pasayahin ito mentally at physically. Ngunit ngayon ay babawiin na niya iyon. Hindi alam nila Lain kung anong oras na natapos iyon at sa sobrang pagod niya ay nakatulog siyang muli. Nagising sila Lain na walang katao-tao sa paligid. Hindi niya alam kung gaano kahaba siyang nakatulog at dahil inisip niyang marahil ay umalis si Kneves, kaya binuhat niya ang nananakit na katawan patungo sa banyo ng nakapaa. Nang dumaan siya sa pinto na bahagyang nakabukas, narinig niya ang boses ni Mr. Miller mula sa labas. Mr. Dawson, paulit-ulit na ipinaaalala ni Mr. Kennedy na kailangan mong magpunta sa blind date ngayong gabi. Nahinto sila Lain sa paglalakad. Pupunta siya sa blind date. Naikuyom nila Lain ang kanyang kamao. Hindi niya matindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pamimigat sa kanyang dibdib. At dahil ayaw nang marinig pa nila Lain ang isasagot ni Kneves, kaya dali-dali na siyang nagpunta sa banyo. Ang maligamam na tubig ay bayanad na umaagos sa katawan nila Lain, subalit hindi niya nararamdaman iyon. At nang nagsasabon na siya ng kanyang katawan, ay napapiksi siya nang bumukas ang pinto ng banyo. Sa gulat nila Lain ay napahinto siya sa ginagawa at napatingin sa lalaki na nakabihis ng maayos at nakatayo sa hamba ng pinto. Wala sa sariling napaatras sila Lain hanggang sa naramdaman niyang lumapat ang kanyang likod sa pader. Kumunot naman ang noo ni Kneves nang ginawa iyon nila Lain, kaya naman marahan siyang lumapit sa babae at nagtanong, "Tinataguan mo ba ako? Tinataguan mo ba ako?" Naestatwa sila Lain nang makita ang lalaki sa kabahagyang napayuko dahil sa hiya. "Naliligo ako, Anya." Marahang pinisil ni Kneves ang baba nito, sa kabahagyang inangat upang makita ang mukha nito. Medyo maputla ang mukha nila Lain na tila ba nakakita ng multo. Ang paikot ng mga mata nito ay namumula at bahagyang namamaga. Ang liig naman nila Lain pababa sa kanyang katawan ay mayroong mapupulang marka na si Kneves mismo ang may gawa. Para itong sinaktan kung titingnan dahil sa mga markang iyon, pero sa masarap na paraan. "Galit ka ba?" Mahinang tanong ni Kneves dito. "Are you blaming me for being too harsh this morning?" Maayos ang pananamit ni Kneves, samantalang sila Lain ay hubot-hubad ng mga sandaling iyon. At ang paraan kung paano nila pinagmamasdan ang isa't isa ay nakapagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Ibinaling niya ang paningin sa kung saan at hindi niya sinagot ang kaharap. Maya-maya ay nagulat sila Lain nang biglang nag-squat ito sa kanyang harapan at hinawakan ng malaking kamay nito ang kanyang bukong-bukong saka itinaas. "Anong ginagawa mo?" Nagpapanik na tanong nila Lain nang makita tila may iniinspeksyon ito sa pagitan ng kanyang hita. At para hindi na out of balance ay napahawak siya sa balikat nito. "I'm checking to see if you're hurt," kaswal na sagot ni Kneves saka mas itinaas pa ang isang hita nila Lain habang may iniinspeksyon. Bakas ang matinding kahihiyan ay pagkailang sa mukha nila Lain. Parang gusto na lang niyang lumubog sa kinatatayuan habang ginagawa iyon ng lalaki. Bakit ba nito kailangang gawin iyon? Doktor ba ito? "It's fine. You're swollen but better than before," ani Kneves habang pinagmamasdan ang kanyang pagkababae. Kagatlabing nakatingala na lang sila Lain sa siling ng banyo dahil ayaw niyang makita ni Kneves ang pulang-pula niyang mukha. Ngunit ang sulok ng kanyang mga mata ay nagsimula na namang mag-init. Nang makita naman ni Kneves na tila maiiyak ang babae ay biglang lumambot ang kanyang puso. Kaagad niyang binitiwan ang binti nito sa katumayo ng diretso at pinisil ito sa baba. "It's my fault. Blame me. I'll be gentle next time," masuyong wika ni Kneves.
Nanigas naman ang katawan ni Lalain at natigilan dahil sa sinabi nito. Walang hiya talaga ng lalaki ito. May balak pa talaga itong may mangyari sa kanila samantalang makikipag-blind date ito. Samantala, wala namang kaalam-alam si Kniv sa totoong nararamdaman ng kaharap. He felt the woman was angry because they had sex several times this morning. I'll promise, okay? Mag-iingat ako sa susunod, ani Knives. Bago pa tuluyang makasagot si Lalain, ay marahan siyang tinulak ng lalaki pasandal sa malamig na tiles at siniil ng halik sa labi. Aano ba wag di? Pagpupumiglas ni Lalain saka itinulak ang lalaki sa dibdib nito. No, pigil ni Knives sa sinabi ng babae saka mas idiniin ang labi. I want to kiss you, di. Anas pa niya sa namamaos na tinig. His tongue entangled her forcefully, taking all the breath that belongs to him. The kiss was wet and full of lust. Matapos ang maalab na halik, isinandal ni Knives ang noo sa noo nito, dahilan para magkadikit ang tungki ng kanilang mga ilong. Malinaw din nilang naririnig ang paghinga ng bawat isa. I need to go to the company. Matulog ka pagkatapos kumain ng dinner, masuyong wika ni Knives kay Lalain. After that, Knives immediately released the woman, fearing what else he might do to her, especially since she was not wearing any clothing at that time. Her little body was very tired last night and this morning, so if he didn't control himself, she might not be able to handle it anymore. Bago tumalikod si Knives, huminto muna siya at makahulugang tiningnan ang babae. Don't leave at night. Matapos niyon ay tumalikod na si Knives at nagtuloy-tuloy ng labas. Naiwan naman si Lalain nanginginig ang katawan sa galit. Totoo nga ang sinabi ni Lila. Laruan lang ang turing sa kanya ni Knives. Ang pagiging malambing nito noong nakaraang gabi ay pansamantala lang para pumayag siyang makipag-seksa rito. Napakatanga niya dahil muntikan na siwang maniwala sa mga ipinakita nito sa kanya. Marahang hinampas ni Lalain ang kanyang dibdib na bahagyang nanikip at lihim na binalaan ang sarili. Huwag kang maging tanga at katawa-tawa, Lalain. Kinatanghalian, umalis si Lalain sa Dawson residence nang hindi man lang kumakain at nagpunta sa rehabilitation center para dalawin si Luke. Ganoon pa rin ang kanyang kapatid. Niwala man lang progreso ang pagpapagamot nito sa rehabilitation center. Sa katunayan, may pagkakataon na naubusan na si Lalain ang pag-asa na babalik pa sa normal ang kanyang kapatid. Nang matapos makita ang kapatid ay nakaramdam si Lalain ang lungkot na depresyon. Ngunit kahit ganoo at gusto pa rin niyang maniwala na magising ang kanyang kapatid at babalik ulit ito sa dating sigla. Habang laylay ang balikat at naglalakad sa koridor, hindi inaasahang nakasalubong ni Lalain si Elijah at sorpresa. Kuya Elijah, anong ginagawa mo rito? Masayang tanong ni Lalain. Ikaw pala, Lalain, ganting bati naman ni Elijah. Nandito ako para makipag-coordinate para sa direct access ng mga pasyente dito sa rehab. Ikaw, nandito ka para kay Luke. Mabilis namang tumango si Lalain. That's great. Pauwi ka na ba? Sumabay ka na sa akin. May gusto rin akong sabihin sa'yo tungkol kay Luke, saad naman ni Elijah sa kamasuyong umiti sa dalaga. Nang marinig na tungkol iyon sa kapatid, kaagad na sumunod si Lalain sa lalaki. At dahil may dala itong kotse, kaya nakisakay na rin siya rito, tutal ay pauwi na rin ito sa apartment kung saan sila nakatira. Nang makaupo sa passenger seat, hindi na mapigilan pa ni Lalain ang magtanong sa lalaki. Kuya Elijah, ano nga pala ang gusto mong sabihin tungkol kay Luke? Sumulyap naman si Elijah sa dalaga na mayroong init sa mga mata. Kinausap ko ang direktor ng rehabilitation center at nagtanong tungkol sa kondisyon ni Luke. Ayon sa mga doktor na sumusuri sa kanya, mababa ang posibilidad na maka-recover si Luke. Nang marinig iyon ay namutla ang mukha ni Lalain at nanginig ang kanyang mga kamay. Uminit din ang sulok ng kanyang mga mata, kaya nang magsalita siya ay nabasag ang kanyang tinig. Wala na ba talagang pag-asa? Naiiyak na tanong ni Lalain. Umiling si Elijah. May posibilidad pa rin naman. Napalingon si Lalain kay Elijah na basa ang mata dahil sa luha. Pinagmasdan niya ito na para bang nakakita siya ng tagapagligtas. May iba pa bang paraan? Nga pala ang gusto mong sabihin tungkol kay Luke. Sumulyap naman si Elijah sa dalaga na mayroong init sa mga mata. Kinausap ko ang direktor ng rehabilitation center at nagtanong tungkol sa kondisyon ni Luke. Ayon sa mga doktor na sumusuri sa kanya,
mababa ang posibilidad na recover si Luke. Nang marinig iyon ay namutla ang mukha ni Lalain at nanginig ang kanyang mga kamay. Uminit din ang sulok ng kanyang mga mata, kaya nang magsalita siya ay nabasag ang kanyang tinig. Wala na ba talagang pag-asa? Naiiyak na tanong ni Lalain. Umiling si Elijah. May posibilidad pa rin naman. Napalingon si Lalain kay Elijah na basa ang mata dahil sa luha. Pinagmasdan niya ito na para bang nakakita siya ng tagapagligtas. May iba pa bang paraan? Kalmado namang sumagot si Elijah. Ang former mentor ko ay magbubukas ng Medical Research Institute sa SE, at ang kaso na sinasaliksik nila ay tulad sa kapatid mo. Kung willing ka, pwede ko silang kausapin para maipadala sa SE si Luke para sa libreng gamutan. Bagaman hindi medisina ang field ni Lalain, medyo naiintindihan naman niya ang purpose ng Research Institute. Aalinlangan siyang nagtanong, ang ibig sabihin ba ng Medical Research Institute ay academic research? Mabilis namang tumango si Elijah. Tama ka, pero huwag kang kabahan dahil ang lahat ng professor sa institute na iyon ay pawang mga top-notcher sa kanilang profession. No matter how rich you are, you can't just hire them. And I think, given Luke's condition, there's still hope for his recovery. Naiintindihan naman ni Lalain ito na pawang mga bihasa pagdating sa larangan ng medisina ang nasa Research Institute. Makakaabala na to sayo, Kuya Elijah, tanong muli ni Lalain na nag-aalinlangan. Nope. Maliit lang na bagay ito kaya di ka dapat mag-alala, nakangiting tugon naman ito. Malaki na ang utang na loob ko sayo, Kuya Elijah. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, nahihiya lang tura ni Lalain. Palihim namang nakaramdam ng saya si Elijah sa kanyang puso. Mas exciting na mapaamo muna niya ito kaysa direktang makuha. Hindi na siya makapaghintay pa na mapaamo ang maliit na kunehong ito at ikulong, nang sa gayon ay sa kanya lang ito didepende para mabuhay. Ano naman ako para sayo? Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Lalain, ani Elijah na makahulugang sumulyap sa dalaga. Alam mo namang pamilya na ang turing ko sayo, anya pa sa kangumiti ng matamis. Tila naman hinaplos ang puso ni Lalain dahil sa narinig. Napakabuti talaga nito sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Lalain, para kay Elijah, ang ibig sabihin ng pamilya ay nalalapit sa bilang magkasintahan. Lihim na nakapangiti si Elijah habang patuloy ang pagmamaneho ng kotse. Maganda ang mood niya dahil kasama niya si Lalain ng mga sandaling iyon ng solo. Yes, by the way, balita ko, nasa US din ang Northville International School. Diba, mayroong programa ang AC Clare University kung saan nagpapadala si ilan ng students kada taon para doon mag-aral. With your grades, you can pass if you TRC. Tama ang sinabi ni Elijah. Nasa SES din ang Northville International School kung saan binabalak niyang mag-apply sa programa na iyon ng kanilang universidad para makapag-aral abroad. Biglang nagliwanag ang isipan ni Lalain at nagkaroon siya ng pag-asa na gumanda ang kanyang future, kasama si Luke sa ibang bansa. Huminto ang kotse sa Everell Estate Apartment. Masayang bumaba ang dalawa habang panay ang kwentuhan tungkol sa mga trainees. Magkasabay din na sumakay ang elevator ng dalawa ay naghiwalay lang nang sapitin nila ang kanilang mga apartment. Si Elijah ay sa kaliwa dumiretso at si Lalain naman ay sa kanan nagtuloy. Subalit nang nasa tapat na siya ng pinto ay mga matang kailalim at walang kasinlamig ang sumalubong sa kanya. Estatwa si Lalain nang makita ito at pansamantalang hindi akapag-react. Umangat ang gilid ng labi ni Knives, punong-puno ng sarkasmo. Bakit biglang nawala ang ngiti mo? Naistorbo ko ba ang date nyo? Ang gwapong mukha ni Knives ay nababalutan ng madilim na aura ng mga oras na iyon. Nang makauwi siya kanina sa hotel, nalaman niyang umalis na si Lalain nang hindi man lang kumakain. Iniisip niyang baka na-offend niya ito kaninang umaga at nagalit ito, kaya naman dali-dali siyang nagpunta sa apartment nito para sana i-comfort ito. Pero hindi niya akalain na iyon ang makikita niya pagbukas ng elevator. Elijah was with her again and they were happily chatting. Pakiramdam tuloy niya ay parang pinupukpok ng martilyo ang kanyang dibdib. Hindi na niya makontrol ang galit sa kanyang dibdib kaya naman binalingan niya ito ng may malamig na tingin. Pipi ka ba? Bakit ayaw mong magsalita? Inis niyang tanong nang makitang nakatingin lang ang babae. Samantala, hindi naman maintindihan ni Lalain kung bakit nagpakita ito ngayon sa kanyang apart.
Hindi ba ito nagpunta ng blind date? Nakagat nilalain ang pang-ibabang labi sa kakalmadong nagsalita. Kalimutan mo na ang nangyari kagabi, wika niya. Otomatikong nagtagis ang mga ngipin ni Knives sa sinabi nito. Knives were so angry that he wanted to laugh. Nagawa ko na, paano ko makakalimutan? Pilosopong tanong niya sabay hawak sa pulsuhan nito at hinila papalapit sa kanya. Ellie, don't you teach me. Ihinarang naman nilalain ang mga palad sa dibdib ng lalaki para ilayo ang sarili, sa kamarahang humakbang paatras. Dumilim naman ang anyo ni Knives dahil sa harapan nitong pag-iwas na kanya. Nalingat lang siya sandali, parang hindi na siya kilala nito kung umasta. Sa galit ni Knives ay hinawakan niya ang likod ng ulo nito, pinagpantay ang kanilang mga mukha at ginawaran ito ng mapusok na halik. I kissed to punish her. Ano ba, mas nagpumiglas naman si Lalain dahil sa ginawa ng lalaki. Pinaghahampas niya ito ng kanyang kamay sa abot ng kanyang makakaya. Pero nanakit na lang ang kanyang kamay ay hindi man lang nito ininda ang pananakita niya. Halos ubusin na ni Knives ang oxygen sa bibig ni Lalain, at habang ginagawa niya iyon ay napansin niyang kinakapos na ito ng hininga. At doon pa lang niya ihininto ang ginagawa. Habol-habol ni Lalain ang hininga habang namumula ang mga mata sa galit. Masamang-masama ang kanyang loob at pinupukol ito masamang tingin. You dare to look at me like that? I think you should be punished, wika ni Knives na naubos na ang pasensya. Bigla niyang hinapit sa baywang ang babae saka mabilis na binuksan ang door lock ng apartment nang hindi ito pinakakawalan. Namutla naman ang mukha ni Lalain habang nakatingin sa lalaki. Paano mo nabuksan ang lock ng pinto? Gulat na tanong niya. Ipinaayos ko ang door lock. Ano pa sa tingin mo? Sagot niya na may blankong ekspresyon sa mukha. Bago pa tuluyang makapag-react si Lalain, namalayan na lang niyang lumapat ang katawan niya sa malambot na sofa. Knives climbed on top of Lalain and bent his head to kiss her hard, not letting her speak. Habang hinahalikan niya ito at isa rin niyang kinakalas ang buttons ng suot niyang polo. Nagpapanik naman si Lalain dahil sa ginagawang iyon ni Knives. Nilalabanan niya ang mapangahas nitong kilos ng mga oras na iyon. Wag, bulalas ni Lalain habang pilit kumakawala sa halik nito. Dahil desperado na si Lalain, kinagat niya ang labi ng lalaki, dahilan para dumugo iyon. Wag, galit na tanong ni Knives nang huminto sa ginagawa dahil sa sakit na sanhi ng nasugatang labi. Eves, didn't you refuse last night? Kagabi. Nakagat ni Lalain ang pang-ibabang labi sa kahihiyan. Alam mo naman kagabi na ano? Na natatakot ka, ani Knives nang umisi. Nang maisip na kanina lang ay kay tamis ang ngiti nito sa ibang lalaki, lalong nagpuyo sa galit ang kanyang dibdib. So, dahil sa natatakot ka, papayag ka nang gawin sa'yo ang kahit ano ng isang lalaki, nanunuyang tanong ni Knives. Hindi makapaniwala si Lalain sa sinabi ng lalaki. Hindi niya akalain na sasabihin nito iyon pagkatapos ng lahat. Kung sa bagay, noon ang panahon na pumayag siyang ipagpalit ang kanyang katawan. Mababang babae na ang tingin nito sa kanya. Kaya hindi na siya sorpresa pa na ganoon ang tingin nito sa kanya. Hindi na rin niya maitatas pa ang kanyang noo sa harapan nito kahit kailan. Ngunit kung hindi lang ito naturing ang asawa niya, hindi siya papayag na makipagdeal sa lalaking ito. Tinipon ni Lalain ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang lalaki, na matagumpay naman niyang nagawa. Matapos niyon ay mabilis siyang tumayo at umatras palayo rito at puno ng determinasyon ang mukha. Kaya kung ano man ang gusto mong isipin, bahala ka na. Tapos na tayo. Lakas loob niyang saad sa harapan nito. Dahil hindi inaasahan ni Knives ang malakas na pagtulak na iyon ni Lalain, kaya na out of balance siya at muntikan ng matumba kung hindi lang siya nakahawak sa sandalan ng sofa. He also felt a sense of sadness in his heart because of what he heard from Lalain's mouth, but he couldn't put it into words. Matapos ang ilang segundong pananahimik, malamig na pinagmasdan ni Knives ang kaharap na babae at umangat ang gilid ng labi. Di mo ba talaga kayang magstay sa akin? Kaya kung mananatili ako sa'yo, blind date ka pa rin at pipili ng babaeng may magandang family background para pakasalan, di ba? Tanong ni Lalain. Sandali munang nakatitig lang si Knives kay Lalain, bago nagsalita, pag dumating ang araw na iyon, papakawalan na kita, prangkang sagot niya na hindi na nag-aksaya pang itago ang bagay na iyon mula rito. Do you know what makes us different? Dumating ang araw na iyon, papakawalan na kita.
At least, sa plano ng daddy ni Knives, iyon ang daan na gusto niyang tahakin. He didn't even think of objecting, it's a matter of time. Tinakasan naman ng kulay ang mukha ni Lalain na para bang nakarinig siya ng hindi kapanipaniwalang bagay. Nakaramdam din siya ng munting kirot sa kanyang dibdib nang marinig ang katotohanang iyon. Kaya kung ganoon, ano naman ako para sa'yo? Ano ang katauhan ko kung mananatili ako sa tabi mo? Laruan mo? Babae mo? Alagang hayop? What do you mean? Tiimbagang naman na tanong ni Knives, pilit nilalabanan ang iritasyon na nararamdaman. Pwede nating i-discuss kung ano ang gusto mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lalain. Ang gusto ko ay respeto na hindi dapat tratuhin bilang laruan. Sandaling natigilan si Knives sa narinig at saka mababa ang boses na nagsalita, di ko naman intensyon na tratuhin ka bilang laruan. At ano naman ang katayuan ko? May pangarap din ako. Gusto ko ring makilala sa sarili kong pagsisikap at mabuhay ng malaya. Kaya mo bang ibigay yon? Tanong ni Lalain na nagbago bigla ang tono. Lalain, pagtawag ni Knives sa pangalan ni Lalain na maihalong himig pagbabanta. This is not how we negotiate terms. Ito lang ang hindi kayang ibigay ni Knives, hindi sa ngayon. Kaya mas mabuti kung aalisin na kaagad niya sa isip ng babae ang ganoong mga bagay. Ang maikling pangungusap na iyon mula sa bibig ng lalaki ay mistulang torture para kay Lalain. Ang lihim niyang kakarampot na pag-asa kay Knives ay unting nagkapunit-punit. At sapat na iyon para ipahiya niya ang sarili sa kasukdulan. Kumibot-kibot ang maliit na labi ni Lalain bago tumugon. Salamat sa pagligtas mo sa akin kagabi pero nagawa iyon ni Lila dahil sa'yo, kaya wala akong utang na loob sa'yo. At para naman sa namagitan sa atin, mabuti pang kalimutan na natin yon. Do we have to keep making such a fuss? Iritabling tanong ni Knives sa kaharap. Maliban sa kondisyon na iyan, pwede mong makuha ang lahat ng gusto mo, ani Knives. Naglapat ng mariin ang kanyang labi matapos sabihin iyon para ipakita sa babae na willing siyang kompromiso at bigyan ito ng pribilehiyo na hindi pa niya nagawa sa ibang babae. Wala akong ibang gusto, matatag na sagot ni Lalain, puno ng determinasyon ang mga mata. Please, Mr. Dawson, pagbigyan mo sana ng oras na sa lalong madaling panahon na sumama sa akin para sa formalities ng annulment. Matapos nito ay tumalikod na si Lalain at binuksan ang pinto at itinuro iyon sa lalaki. Makakaalis ka na. Dahil sa pagmamatigas ni Lalain ay tila umakyat ang lahat ng dugo ni Knives sa kanyang ulo. Hindi niya napigilan pang sugurin ang babae at kabigin ito at isandal sa likod ng pinto. The last time I said I was going to let you go, that was your last chance to leave. Madilim ang anyo na pinagmasdan ito ni Knives. Hinayaan mong may mangyari sa tin kagabi, tapos ngayon gusto mong basta na lang tumakas. Sa tingin mo posible ba iyon? Tiimbagang na tanong niya. Kumabog ang dibdib ni Lalain sa takot ng mga oras na iyon. Seryoso ako, hindi na ulit ako papayag na makipag-sex sa'yo. Kaya kung gusto mo, humanap ka na lang ng ibang babae. Maghanap ng ibang babae, pag-ulit ni Knives na hindi nagustuhan ang sinabi nito. Sa itagain ni. Kaya kahit 100 beses ko pang ulitin, yon din naman ang ibig sabihin noon, ani Lalain na hindi hinahayaan ang sarili na matakot sa lalaki. Ayaw ko na. Kung pipilitin mo pa ako, kakamuhian kita. Of course, kayang-kayang pilitin ni Knives si Lalain. Mayroong 1,000 o 10,000 siyang paraan para mapasunod ang babae sa kanyang gusto. But for him, it would be boring if he forced a woman who didn't like him to hate him. Besides, her heart already had another man. Maya-maya'y binitiwan si Lalain ng lalaki, saka tumalikod na ito at lumabas sa apartment niya nang wala kahit na isang salita. Sa entrance ng elevator, nakatayo doon si Elijah na nakasuot ng kaswal na t-shirt at trousers, na para bang hinihintay talaga nito si Knives. We meet again, Mr. Dawson, bati ni Elijah sa lalaki. Hindi naman pinansin ni Knives ang lalaki sa kainangat at kamay para pindutin ang elevator button. Sa halip na makaramdam ng inis, kalmadong nagsalita si Elijah. Mr. Dawson, alam mo ba kung bakit ni-reject ka ni Lalain? Nanatili namang nakatayo lang si Knives at hindi gumagalaw, pero ang mga mata niya ay nandidilim. Umarko ang gilid ng labi ni Elijah. Dahil nangako siyang sasama sa akin sa ACA at hindi na muling babalik pa. Sa isang iglap, naging madilim ang anyo ni Knives. Subukan mo, anya na maihimig pagbabanta.
Alam mo ba kung ano ang pinagkaiba nating dalawa, Mr. Dawson? Mahina pang natawa si Elijah pagkasabi niyon, hindi pinansin ang panganib na rumihistro sa mukha ng kaharap. If is a want, she'll come with me. What you can't have, I can easily have tea. Obviously, ngayon lang nakita ni Elijah ang buong proseso ng gusot ng dalawa. At sa puntong iyon, ang lalaking mabait at magalang ay naghubad na ng kanyang maskara. Iyan ang pinagkaiba nating dalawa. Halos madurog na ang mga ngipin ni Neves dahil sa matinding pagkakalapat ng mga iyon. Nanlilisik ang kanyang mga mata at madilim ang anyo na hinarap si Elijah at inundayan ng suntok. Dahil hindi inaasahan ni Elijah ang atake na iyon, nasapul siya nito at napaatras ng ilang hakbang. Dagli ang pumutok ang kanyang labi dahil sa suntok na iyon mula kay Neves. Nasapo ni Elijah ang ulo, pinunasan ng likod ng palad ang bibig na dumudugo at nang aasar na tumawa. Mr. Dawson, ni hindi mo man lang naranasan kung gaano kasarap ang isang bagay na nariyan na mismo sa harap mo, may diin at nang hahamong turan pa niya. Sa isang iglap, nahigit ni Neves ang kwelyo ni Elijah at pahampas itong isinandal sa pader. Ang mga ugat niya sa braso at kamay ay naglalabasan dahil sa matinding galit. Magkakasunod niya itong sinuntok na halos mabasag na ang mukha nito dahil sa tindi niyon. Sa isang iglap, nabalutan ng sariwang dugo ang suot nitong damit. Itigil niyo yan, sigaw naman nila Lain nang makita ang dalawa na nagpang-abot. Kaagad siyang lumabas nang makarinig ng nagkakagulo mula sa labas ng kanyang apartment. Nagmamadaling lumapit sila Lain sa mga ito at sinubukan na paghiwalayin ang dalawa. Pero si Neves ay tila hayop na uhaw sa sariwang dugo ng mga sandaling iyon. Pulang-pula ang kanyang mga mata sa galit, ang katawan at kamao niya ay tila ba walang balak tumigil sa ginagawa. Itigil mo yan, Mr. Dawson. Tama na ano ba, sigaw nila Lain na hindi man lang natinag sa pag-awat niya. Noong una ay nakakaganti pa si Elijah ng pagsuntok, subalit dahil nanlabo na ang kanyang mga paningin dahil sa dugong umaagos sa kanyang mga mata ay hindi na niya magawang makapanlaban pa. Baka sa mukha ni Neves ang matinding galit at walang awa habang patuloy na sinusuntok ang walang kalaban-laban na si Elijah. Hindi na alam pa nila Lain ang gagawin ng mga sandaling iyon. Natatakot siya sa maaaring gawin ni Neves kay Elijah, natatakot siyang baka mapatay nito ang lalaki. Kaya naman nang makita niyang muling undayan ni Neves ng suntok si Elijah, at ihinarang niya ang sarili nang hindi nag-iisip sa maaaring mangyari. He also wanted to taste her lips nang makita nila Lain na muling undayan ni Neves ng suntok si Elijah, ay ihinarang niya ang sarili nang hindi nag-iisip sa maaaring mangyari sa kanya. Ang suntok ni Neves ay tila basing bilis ng hangin at wala nang para mapigilan pa. Namutla at natakot sila Lain ng mga sandaling iyon, kaya ang tanging nagawa na lang niya ay pumikit. Subalit napadilat ng mga mata sila Lain nang maramdamang walang suntok ang tumama sa kanya. Napalunok pa siya nang makitang gahibla na lang ng papel ang pagitan ng suntok na iyon para lumapat sa kanyang mukha. Get out of his way, nanlilisik ang mga matang wika ni Neves sa babae at nakatiimbagang. Namumutok ang mga ugat sa kanyang kamao sa pagpipigil na huwag tumama kay Lain ang suntok na pinakawalan niya para sa hayop na si Elijah. Nanginginig man sa ipinapakitang takot ni Neves, nanatili pa rin sila Lain sa kinatatayuan at dumipa ang mga braso upang harangan ang lalaking nasa likuran niya. Kung sasaktan mo ako, tatawag ako ng pulis, matapang na nabulalas nila Lain sa lalaki. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng mga ito. Ngunit maya-maya rin ay tumaas ang gilid ng labi ni Neves at ngumisi. Sa tingin mo ba, sinuntok ko ang gagong iyan ng walang dahilan? Tanong ni Neves sa babae. Blanko ang kanyang mga mata at hindi kakakitaan ng emosyon. Kahit ano pa iyang dahilan mo, maling-mali na nananakit ka ng tao, muling sagot naman nila Lain na hindi ikinubli ang galit sa tono. Kung ganon, gusto mo siyang protektahan, malamig na tanong ni Neves na nakatingin ang diretsyo sa mga mata nila Lain. Ibinuka nila Lain ang bibig subalit wala siyang maapuhap na sasabihin sa lalaki kaya naman muli siyang natahimik. Wala siyang gustong protektahan na kahit sino. Natatakot lang siyang baka mapatay nito si Elijah dahil sa bugbog. Sa likod, hinawakan ni Elijah ang balikat nila Lain ang duguan niyang kamay sa kamahina at nag-aalalang nagsalita, Lain, delikado umalis ka na. Baka kung ano pa ang gawin sa'yo ng baliw na yan. Habang sinasabi iyon ay sinubukan ni Elijah na tumayo, subalit dumausdos lang siya at sumalampak sa sahig.
Mabilis naman dinaluhan nila Lain ang lalaki na hirap at sa kamarahan itong isinandal sa pader. Nang makita iyon ni Gneves ay sarkastiko siyang umisi sa dalawa. "You're so stupid." Nanigas ang likod nila Lain nang marinig iyon. Paglingon niya, nakatalikod na si Gneves at sumakay na sa elevator. Naiwang siyang tulala sa mga nangyari at nagbalik lang siya sa wisyo nang marinig niyang tinawag siya ni Elijah. "Lalaine D." Mahinang pagtawag ni Elijah. "Ha?" Nilingon nila Lain ang dugo ang lalaki. "Kuya Elijah, tatawag lang ako ng ambulansya, hintayin mo ako." Mabilis na kinuha nila Lain ang cellphone at mabilis nagdial sa emergency hotline. Mabilis naman sinagot ng mga ito ang tawag at kaagad na rumisponde. Matapos gamutin ang mga sugat na tinamo ay nagpumilit na rin si Elijah na umuwi sa apartment. Hindi naman malala ang tinamo niyang sugat at hindi na kailangan pang ma-confine. Pagdating sa pinto ng apartment, bagaman nag-aalinlangan ay nagawa pa ring magtanong nila Lain sa lalaki tungkol sa nangyaring gulo sa pagitan nito at ni Gneves. "Kuya Elijah, ano ang pinag-awayan niyo ni Mr. Dawson?" Bakit parang galit na galit siya?" Tanong nila Lain sa kasama. Natigilan naman si Elijah. Hindi niya expect na magtatanong ang babae tungkol sa nangyari. Nagkibit balikat ang siya at umiling. "I don't know. Siguro na, misunderstood niya ako." Nang marinig iyon ay bahagyang gaan ang loob nila Lain. Sa bagay, simula noong una pa lang ay hindi naman itinago ni Gneves ang pagkadisgusto nito kay Elijah at iyon marahil ang dahilan kung bakit nagpang-abot ang dalawa. Ngumiti nang nagpapaumanhin sila Lain sa kaharap. "Pasensya ka na, Kuya Elijah. Ako na ang humihingi sa'yo ng sorry." Nila Lain na nakaramdam ng guilty dahil sa nangyari. Ang totoo ay hanggang sa mga sandaling iyon ay nanginginig pa rin siya. Pumasok pa nga sa kanyang isipan na pagdududahan si Elijah dahil baka may nasabi ito na ikinagalit ni Gneves. Pero alam niyang hindi dapat siya magduda. Si Elijah at mabait na tao at nirerespeto ng lahat, bagay na kabaliktaran naman ni Gneves na masyadong mainitin ang ulo at lahat ay idinadaan sa pananakit. Sumulyap naman si Elijah kay Lain na may hindi malinaw na emosyon sa mga mata. Bakit naman ito pa ang hihingi ng tawad para sa lalaking iyon? Sila ang pinakamalapit sa isa't isa at hindi ang lakaking iyon. Bagaman nakaramdam ng pagkainsulto ay pinigilan iyon ni Elijah na ipakita sa harap ng dalaga. "Lalain, di mo kailangang humingi ng sorry sa akin. Wala ka namang kasalanan," anya sa kaumiling-iling. "Kahit na. Boss ko si Mr. Dawson at nangyari ito sa tapat ng apartment ko, kaya technically may kasalanan din ako," git pa nila Lain. "Sige na, Kuya Elijah, pumasok ka na rin at nang magpahinga ka," dagdag pa nila Lain sa kausap. "Okay," maikling sagot naman ni Elijah na bahagyang nakangiti. Nang tumalikod sila Lain ay saka lang niya inilabas ang pagsama ng mukha. Hindi siya ang klase ng tao na mananatiling kalmado. Kaya niya ginalit kanina si Mr. Dawson ay para ma-analyze niya ang conflict sa dalawa. Base sa pag-uusap nila ni Gneves Dawson, nasasabi niyang masyado itong possessive. Para kay Elijah, sa oras na magtanim ka ng isang buto sa lupa, ang butong iyon ay sisibol at magiging isang matayog na puno. In other words, he has already planted hatred in Gneves Dawson's heart, so he knows that his hatred for Lalaine will sprout and the two will be destroyed. Besides, ang tulad ni Gneves Dawson ang tipo ng tao na hindi mag-aabalang magpaliwanag sa kahit sino. Kaya alam niyang ang namagitang pag-uusap sa pagitan nila ay mababaon lang sa puot at hindi makararating kay Lalain. Kung makarating man, alam niyang hindi iyon papaniwalaan ng babae. Nagtuloy-tuloy na ng pagpasok si Elijah sa loob ng kanyang apartment at naupo sa sofa, subalit nang bigla niyang maalala ang mainit na halik sa pagitan nila Lain at Gneves ay gumalaw ang kanyang Adam's apple. Kung dati, hindi ganon katindi ang pagnanasa na nararamdaman niya para kay Lalain, pero ngayon ay hindi na niya makontrol pa ang sarili. He also wanted to taste her lips. Not only that, but also her seductive body. Nang makapasok sa apartment, nakita nila Lain na mayroon siyang missed call mula kay Mr. Miller nang damputon niya ang kanyang cellphone. Hindi lang yon, mayroon din siyang chat mula kay Troy na kaagad niyang binasa ang nilalaman. Nag-chat kasi siya rito kagabi at nagtatanong tungkol sa registration para sa student na ipadadala sa ECTE para mag-aral. "Don't worry, Lane, ipinasa ko na kay tita ang application letter mo para ma-review," ani Troy sa chat.
Ang tita ni Troy ay isa sa board member ng St. Clair University ay ito ang nangangasiwa ng programang iyon. Maraming salamat, Troy, reply niya sa chat nito. Nang maisend iyon ang text message naman ni Mr. Miller ang binasa niya. In Lane, Mr. Dawson said to meet you tomorrow at the Regional Trial Court at Wallowdeath. Nahinto ang daliri nila Lain sa pagpindot. Regional Trial Court. Nga pala, tungkol iyon sa kanilang annulment. Siyempre naman, pupunta siya para sa proseso ng kanilang annulment dahil matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon na iyon ang makawala sa malupit na kamay ni Knaves Dawson. Come and get the annulment certificate after 1 month, Lane, Mr. Dawson said to meet you tomorrow at the Regional Trial Court at Wallowdeath. Mabilis na tumipa sila Lain ng reply kay Mr. Miller. Okay, pupunta ako, Mr. Miller. Nang maibaba ang hawak na cellphone, pakiwari nila Lain ay sumikip ang kanyang dibdib. Ito ang gusto niyang mangyari noon pa man pero bakit pakiramdam niya ay biglang nagkaroon ng malaking puwang ang kanyang puso. Sandali munang nanatiling nakaupo sila Lain at nakatitig lang sa kawalan bago tumayo at magpunta ng banyo para maligo. Habang rumaragasa ang maligamam na tubig sa hubad na katawan nila Lain, mayroon siyang nalasahang pait sa gilid ng kanyang labi. Alam niyang hindi iyon mula sa tubig sa shower, kundi mula iyon sa mapapait na salitang nagmula sa bibig ni Knaves kanina. Sa mga mata nito, isa lang isang laruan at wala nang iba pa. Sa kabuting palad, hindi pa siya tuluyang nalulubog sa kumunoy. Ngunit ang mga naalala na ibinigay sa kanya ni Knaves ay ang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. Kinabukasan, maagang gumising sila Lain. Nang makita sa salamin na mayroon siyang maitim na bag sanhi ng hindi niya pagkakatulog ng maayos kagabi, nilagyan niya ito ng concealer at makeup sa unang pagkakataon. Dahil mayroon siyang maganda at salamin sa kinis na mga balat sa mukha, ay hindi siya gumagamit ng makeup. Ngunit dahil sa light makeup na inilagay niya sa kanyang mukha, ay mas lalong gumanda sila Lain. Nang makalabas ng apartment building, kaagad siyang sumakay ng taxi dahil malayo-layo ang Regional Trial Court na nasa lungsod pa ng Quezon City. Dahil sa takot na baka mainip si Knaves sa paghihintay, umalis sila Lain ng kalahating oras mas maaga kaysa sa napag-usapan. Sa hindi kalayuan, isang itim na Porsche ang huminto sa gate ng Regional Trial Court. Bumukas ang pinto ng sasakyan at nagtama ang paningin nila ng lalaki na walang kasing lamig ang mga mata. Habang naglalakad papalapit sila Lain, malamig ang anyo ni Knaves at ni hindi man lang siya pinansin nang pumasok sa korte. Binilisan naman nila Lain ang hakbang nang sa gayon ay masabayan niya ito. Pagpasok sa loob, sila ang unang couple na naroon. Matapos ng maikling pagtatanong, hiningan sila ng abogado ng mga dokumento para sa annulment. Mabilis namang inilabas ito ni Liam para papirmahan kay Lain. Nang pasadahan niya ng tingin ang dokumento ay pansamantalang natigilan sila Lain at puno ng pagtatakang tumingin kay Mr. Miller. Mr. Miller, mali yata ang naibigay mong papeles. Ang terms kasi na nakasaad sa annulment paper ay makakakuha siya ng bahay at pera na nagkakahalaga ng 50 milyon pesos. Para kay Lain ay napakalaking halaga iyon at kahit mamatay siya kakatrabaho ay hindi siya kikita ng ganoong halaga sa tanang buhay niya. Yes. Si Mr. Dawson ang may utos nito, tugon naman ni Liam sa babae. Dahil sa narinig ay napatingin sila Lain kay Knaves na noon ay walang pakialam sa nangyayari. Nagtama ang kanilang mga mata at hindi niya mawari kung bakit biglang kumabog ang kanyang dibdib. Gusto niya itong tanungin. Laruan lang ba talaga siya para rito? Bakit siya nito bibigyan ng ganoon kalaking halaga? Tila tinatambol ang puso nila Lain nang ibukan niya ang kanyang bibig para magsalita. Aano ang kulang pa ba ang pera? Putol ni Knaves sa sana isasabihin nila Lain. Walang kasing lamig ang boses nito ng mga sandaling iyon at walang mababasang emosyon sa gwapong mukha. Sa isang iglap, nanlamig ang buong katawan nila Lain dahil sa narinig. Tila rin may munting tinig sa kanyang isipan ang pinagtatawanan siya. Napakatanga niya para isiping mayroon pang ibang kahulugan ang bagay na iyon para kay Knaves. Ang muting pag-asa na kanina lang ay maaaninag sa mga mata nila Lain ay dagli ang naglaho. Tumikom ng mariin ang kanyang labi bago nagsalita. Hindi ko kailangan yan, matigas na saad nila Lain sa lalaki. Lain, ito ay compensation na ibinigay sa iyo ni Mr. Dawson kay tanggapin mo na, pagpupumilit ni Liam sa kaharap. Compensation?
Lihim na natawa si Lalain. Kung ganon, bakit panghahamak ang nakikita niya sa mga mata ng lalaki? Bakit may munting boses siyang naririnig na pinagtatawanan siya at tinatapakan ang kanyang pagkatao? Kumurap-kurap si Lalain habang nakatingin sa dalawang lalaki at nagpakawala ng isang pilit na ngiti. Hindi na kailangan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko nagagambalain pa si Mr. Dawson kahit kailan. Lalain sat up straight, her face showing stubbornness. Looking at her at that moment, it seemed as if she didn't want to have anything to do with him anymore. Dahil sa inasal nito ay nakaramdam ng iritasyon si Knives. Mabuti naman alam mo ang dapat mong gawin, ani Knives na alam sa sariling kabaliktaran ang ibig niyang sabihin ito para sa kanya. Last night, sinadya pa niyang pahirapan ang sarili na hintayin ito sa baba ng apartment sa pag-aakalang hahabulin siya nito para magtanong tungkol sa nangyari. Sinabi pa niya sa sariling sa oras na gawin iyon ni Lalain ay patatawarin niya ang katangahan nito. But in the end, all she cared about was Elijah Montenegro. Ang puso at ang isip nito ay nakaalaan lang para sa lalaking iyon. Napakasaya nito dahil sa wakas ay malaya na ito mula sa kanya. Ayaw ni Lalain ng kanyang pera at ayaw na nitong magkaroon pa ng ugnayan sa kanya. All she wants is to go abroad with Elijah and never come back. And even though he had a million ways to stop her from leaving, it wasn't his habit to force a woman to stay. Mayroon pa sanang gustong sabihin si Liam pero naudlot iyon ng magsalita ang kanyang boss. Hurry up and do it, malamig na utos nito. Natutok naman ni Liam ang sariling bibig. Adore and get the upon certificate at saka nagmadali na i-reprint ang annulment paper. After all, ang lahat ng proseso ay naisumite na, at ang staff ay magbibigay na lang ng instructions sa kanila para sa sunod nilang gagawin. The formalities has been registered. Please come and get the annulment certificate after the 1-month cooling-off period, anang judge. Salamat po, ani Lalain sa katumayo na at kinuha ang resibo. At bago pa niya namalayan, ang katabi niyang lalaki ay nakaalis na. Nang makalabas siya sa naturang gusali, hindi na rin niya nakita pa ang sasakyan ni Knives. Naiwan naman si Lalain na nakatayo lang sa gate at tulala dahil pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Maghihintay lang siya ng 1 buwan at makukuha na niya ang annulment certificate niya. Sa panahon ding iyon ay tapos na ang kontrata niya sa Debonair. Magkakaroon na silang dalawa ng magkaibang mundo. At naniniwala siya na balang araw, makakalimutan din niya ang lalaki nang nagbigay ng mahakagang papel sa buhay niya. Naglalakbay ang isip ni Lalain ng sandali hanggang sa kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpa-schedule sa isang riding app at nag-book ng taxi para sunduin siya. May trabaho siya ng araw na iyon pero dahil importante ang kanyang lakad ay nagpaalam siya kay Ms. Divine na mail, late siya. Sa kabutihang palad ay pumayag naman ito sa kahilingan niya. Habang hinihintay ang taxi, isang red Ferrari ang huminto sa kanyang harapan. Kunot noong pinagmasdan ni Lalain ang sasakyang iyon, subalit namutla siya nang makita kung sino ang lalaking sakay niyo nang ibaba nito ang bintana. Let me taste how you seduced a godlike person like him. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng mamahaling sasakyan na iyon at lumitaw ang mapang-uyam na mukha ng gwapong lalaki na kilalang-kilala ni Lalain. Si Benjamin. Bahagya nitong inilabas ang kalahati ng mukha sa bintana ng kotse nito at nakangising nagsalita, "Hey. Ano ang ginagawa ng campus crush ng AC Clare University dito sa GSA?" Kaagad na kumabog ang dibdib ni Lalain nang makita ang lalaki, saka napaatras siya ng ilang hakbang palayo sa kinaroroonan nito na may pag-iingat sa mga mata. In all of places, lagi tayong nagkikita. Maybe this is called destiny, ngising, demonyo na wika pa ni Benjamin nang hindi magsalita si Lalain. Saan ka ba papunta? Do you want me to drive you? Mabilis namang napailing si Lalain. Hindi na kailangan, nahihintakutang sagot niya. Nagkita na rin naman tayo dito, bakit di mo hayaang i-treat kita? Sagot ko na. Gusto mo ba bumaba pa ako dyan? Pagpupumilit pa Benjamin kay Lalain na noon ay bakas ang takot sa mga mata. Nang makita na papababa na si Benjamin sa kotse ay nanayo ang balahibo ni Lalain sa takot saka mahigpit niyang hinawakan ang shoulder bag na dala. Matapos ng gulong nangyari sa kanya nitong huli, bumili siya ng pepper spray online in case of emergency. Sa kabutihang palad, ang taxi na book niya na kanina pa hinihintay ni Lalain ay dumating na.
Sa takot na baka kung ano pa ang gawin ni Benjamin, ay kaagad na kumaripas ng takbo sila Lain papasok sa taxi. Hindi na nag-abala pa si Benjamin na sundan sila Lain, pero nang mapagtanto niya kung ano ang gusali na nasa tapat niya ay napangisi siya. Nagpunta sa Regional Trial Court sila Lain at iisa lang ang ibig sabihin yon, nag-file na ito ng annulment. Lihim siyang natawa. Ang akala niya ay maghihintay pa siya ng matagal. Hindi niya akalain na iiwan kaagad ito ni Knives Dawson. Nang makarating sila Lain sa Debonair at makaupo sa kanyang desk, ay hindi pa rin mawaglit sa kanyang isip ang sinabi ni Benjamin noon. Maghihintay daw ito kung kailan siya pagsawaan at iwan ni Knives. Ang angkan ng Scott ay mga politiko at kilala sa buong Luzon, at ang tulad niyang mahirap ay walang binatbat sa lalaki. At sa oras na malaman nito ang tungkol sa annulment ay delikado ang magiging kahihinatnan yon. Pansamantalang iwinaglit nila Lain ang mga iniisip dahil kailangan niyang tumutok sa trabaho. Matapos kasi ang gulo na kinasangkutan niya ay natambak ang kanyang mga trabaho, kaya ngayon ay naghahabol siya. Sa mga sumunod na araw ay hindi na muli pang nakita pa nila Lain si Benjamin, kaya makahinga siya ng maluwang dahil doon. Nag-focus sila Lain sa pagtatrabaho sa Debonair, at pagdating naman sa gabi ay tumatanggap siya ng komisyon kula sa kanyang mga drawings. Umaasa siyang makakaipon ng ₱250,000 para ibayad sa pagkakautang niya kay Knives, dahil sa paraan lang iyon siya tuluyang makakalaya sa lalaki. Biyernes ng hapon. Halos matatapos na ang oras ng kanyang trabaho nang makatanggap siya ng tawag mula sa kliyente ng Debonair na dati na niyang pinagsilbihan. Sinabi nitong kailangan siyang makausap ng personal para i-discuss ang isang importanteng bagay. Dahil kay Lain in-assign ang pakikipagkita sa mga kliyente ng Debonair, matapos niyang mag-report kay Ms. Divine at kaagad na rin siyang dumiretso sa meeting place na kanilang napag-usapan ng kliyente. Sa isang 5-star restaurant sila nagkasundong magkita ni Mr. Montero, pero pagdating niya sa room ay nagtaka siya nang makita na walang tao roon. Nakutuban na agad ng masama sila Lain ng mga oras na iyon, kaya bago pa may mangyaring hindi maganda ay kaagad na siyang pumihit palabas ng kwarto. Subalit na paatras siya nang makitang bago pa niya pihitin ang pinto ay bumukas na iyon at sumilay ang mukha ni Benjamin na ngiting aso ng mga sandaling iyon. Nanayo ang balahibo ni Lain dahil sa takot nang makita ang lalaki at saka napaatras palayo rito. Kumabog ng husto ang kanyang dibdib nang maalala ang sinabi nito sa kanya. "It's nice to see you again, Lain." Isinara ni Benjamin ang pinto at inilock. Matapos niyon ay naglakad ito papalit kay Lain na noon ay bakas ang matinding takot sa mukha. Bakit ka nandito?" Namumutla ang mukha na tanong ni Lain. "Ako. Pumunta ako rito para makita ka di." Sagot naman ni Benjamin na may malisyosong ngiti sa labi. "Huwag kang lalapit sa akin." Nanginginig ang boses na banta ni Lain sa lalaki habang patuloy ang pag-atras niya. Naramdaman niya na lumapat na ang likod niya sa pader, kaya alam niyang na-corner na siya nito. "Paano ka naman sasaya kung hindi ako lalapit sa'yo?" Sagot naman ni Benjamin na bakas ang pagnanasa sa mukha habang humahakbang palapit sa kanya. Nang makita ni Lain na ilang dangkal na lang ang pagitan nila ng lalaki ay nagpanik siya at wala sa sariling bumulalas. Bakit hinaharas mo pa rin ako? Di ka ba natatakot na baka baliin ulit ni Mr. Dawson ang ribs mo?" Isang nakakainsultong tawa ang lumabas sa bibig ni Benjamin sa sinabi ni Lain. "Do you still want to fool me?" Nang tuluyang makalapit sa babae ay itinaas ni Benjamin ang kamay upang pisilin ang baba ni Lain. "Do you think he don't know that Knives Dawson has dumped you?" Nanigas ang likod ni Lain sa sinabi nito. "Paano nito nalaman ang bagay na iyon? Anong pinagsasabi mo?" Hindi pa kami hiwalay, pagsisinungaling ni Lain sa kaharap. Sa sinabing iyon ng kaharap ay napahalakhak si Benjamin na para bang isang malaking biro ang narinig. "Do you think I'm stupid? Nasa trial court ka nung nagkita tayo kaya alam kong hiwalay na kayo, bitch." Tinakasan ng kulay ang buong mukha ni Lain ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na makarating kaagad kay Benjamin ang tungkol sa annulment nila ni Knives. "For someone like you who only married into a powerful family because of the old lady, I know it won't be long before Knives Dawson dump you," tura ni Benjamin. Ang lahat ng impormasyon na iyon ay nalaman ni Benjamin mula kay Olivia. Matapos kasi makancel ang kanilang engagement, ay palihim pa rin siya nitong kinokontak.
At dahil si Olivia ay isang brainless na babae, konting suyo lang ay bibigay na kaagad ito at sasabihin ang lahat ng sikreto. Lumapit si Benjamin kay Lalain ay marahang hinaplos ang pisngi ng babae na may pagnanasa sa mga mata. It just so happens that Knives Dawson got tired of playing with you, so let me taste how you seduced a godlike person like him. Sabay sinasabi iyon ay excited na ibinuka ni Benjamin ang mga braso para yakapin ang babae. Sinamantala naman nilalain ang oportunidad na iyon para kunin ang pepper spray sa dala niyang bag at spray ito sa mukha ni Benjamin. Walang hiya kang babae ka, sigaw naman ni Benjamin nang masapul ang mata niya. Gusto mo na bang mamatay? Muling sigaw niya habang sapu-sapu ang mga mata. Upang hindi na makalapit pa ay sinipa nilalain ang lalaki saka mabilis na tumakbo palabas ng pinto. Subalit pagbukas niya ng pinto ay gumuho ang kanyang pag-asa dahil sa nakita.